Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, tutuloy natin yung natitira pang mga usapin sa imama. Inshallah. So natalakay na natin sino ang karapat-dapat na maging imam, sino ang bawal na mag-imam, sino ang makruh na mag-imam, ang tamang pwesto ng imam, at ngayon inshallah, mayatahammaluhul imamu anil ma'mum. Ano yung mayatahammalahu, kumbaga, anong ginagawa ng imam na kumbaga nagiging sapat na ito para sa ma'mum. Kumbaga yung epekto ng imam, direktang epekto ng imam sa sala ng ma'mum. Na syempre una lilinawin natin, ang sala ng ma'mum at ang imam ay magkahiwalay ng reward. Okay? So yung ma'mum, problemahin niya yung sarili niyang sala. Problemahin niya yung sarili niyang sala, hindi yung kumbaga yung kung ano-ano yung nakikita niya sa imam. Yung imam, yung ginagawa niya, magagantimpalaan siya doon, at yung ma'mum, hiwalay ang reward niya doon sa ginagawa ng imam. Okay, magkahiwalay sila ng gantimpala at pagtutuos, syempre, sa kanilang ginagawa. Magkamali ang imam, may makalimutan siya, hindi yung kasalanan ng ma'mum. Okay, liban na lang sa ilang mga pagkakataon na natukoy na nga natin, na ang ma'mum ay may pananagutan na paalalahanan ng imam at iba pang mga katulad nito. Pero merong ilang bagay na meron ngang kinalaman ang imam sa ma'mum, sa sala ng ma'mum. Sa bukod pa doon sa pagsunod ng ma'mum sa imam. Itong usapin na ito, sinasabi, yatahammalul imamu anil ma'mumi al-kira'ata fis salatihil jahriyah. Sapat na ang pagbasa ng imam para sa ma'mum. Kumbaga, maaring hindi na kailangan ng ma'mum na magbasa ng Quran. Quran ang tinutukoy dito, ha? Lalong-lalo na Fatiha para sa mga salatul jahriyah. Mga sala na malakas na nire-recite dito ang suratul Fatiha at iba pang mga surah o ayah. Okay? Ang batayan dito, hadith na iniulat ni Abu Hurairah, at iniulat ito ni Abu Dawud, An-Nasai at iba pa. Wa idha qara'a fa'ansitu. Kapag nagbasa ang imam ng surah sa sala, ay manahimik kayo at makinig. Na ito yung ginagawang batayan ng ibang mga scholar na sa sala, pagkatapos ng imam mag-recite ng Fatiha, hindi na rin kailangan ng ma'mum na mag-recite ng Fatiha. Makinig na lang siya doon sa nire-recite ng imam. Kasi sapat na nag-recite ang imam ng Fatiha para sa lahat. At gayon din, meron pang isang hadith, iniulat ito ni Imam Ahmad, man kana lahu imamun fa qira'atuhu lahu qira'atah. Sino man na magsala na merong imam, ang pagbasa ng imam ay pagbasa rin niya ng ma'mum. May tuturing din na pagbasa ng ma'mum. Nang ibig sabihin nga nito, yun nga, kapag nag-recite na yung imam ng Fatiha, so nagiging sapat na yon para sa ma'mum. Pero applicable lang ito sa salatul jahriyah, sa mga sala na malakas na nire-recite ang Fatiha at iba pang mga surah o ayah. Fajr, 2 unang raka'a ng Maghrib, 2 unang raka'a ng Isya, Salatul Eid, Salatul Jumu'ah, Salatul Istisqa, Salatul Kusuf, Salatul Khusuf. Lahat yun ay sapat na ang pagbasa ng imam. Pero, amma fi sirriya, sa mga sala na tahimik na nagbabasa ang imam,
Siyempre sa natitira pang mga sala na hindi ko na nabanggit kanina. Fa innal imama la yatahammalu qira'at al-Fatiha anil ma'mum. Hindi nagiging sapat ang pagbasa ng imam para sa ma'mum ng suratul Fatiha. Kailangan ng ma'mum ay magbasa rin mismo ng suratul Fatiha. So ito ay isang usapin na mayroong iba-ibang pananaw ang mga scholar dito. Ang iba ay nagsasabi, pagkatapos ng imam na mag-recite ng suratul Fatiha, ay maaari ka rin naman mag-recite. Bawa, natapos na siya mag-Fatiha, so kahit meron pa siyang ibang binabasa na sura, magbasa ka ng suratul Fatiha, at ito ay ahwat, kumbaga na opinion, kumbaga safe na opinion, na babasahin ng tao pa rin ang Fatiha. Pero yun nga, kung hindi niya matatapos, so ito rin yung dalil ng mga nagsasabi na sapat ang pagbasa ng imam. Halimbawa nga, kung hindi matatapos ng ma'mum ang pagbasa ng suratul Fatiha, halimbawa nagruku na yung imam, halimbawa kanina suratul Asr, yung nirecite sa pangalawang rakaah. Natapos niyo ba yung Fatiha? Pag-recite? O hindi niyo maalala? Lumilipad yung isip niyo. Hindi natapos. So pag nagruku na yung imam, pwede na rin kayo magruku kahit hindi niyo matapos ang Fatiha. Tapos isa pang dalil, sinasabi ng mga scholar, pumasok ka sa saf, nakaruku yung imam, naabutan mo pa rin yung rakaah kahit hindi ka nakapag-recite ng Fatiha. Intindihan nyo? So hindi ka naman titigil na nakatayo, re-recite ka ng Fatiha 5 seconds, tapos habol ka sa ruku. Hindi ko alam paano nangyayari yun, habol ka sa ruku. Hindi mo na kailangan. Dumiretso ka na sa ruku. Kasi nga, sabi ng mga scholar, ito'y pagpapakita, ito'y dalil na yatahammal ang imam, ang pagbasa ng imam ng Fatiha ay sapat na para sa ma'mum. Pero nga, kung meron kang pagkakataon, basahin mo ang Fatiha, insyaallah. Basahin mo ang Fatiha, pa rin pagkatapos ng imam mag-recite ng Fatiha. Okay? Halimbawa niyan, meron na naman tanong, kasi nga, di ba, sa lahat ng sala, yung sa Jahriya, yung unang 2 raka'a lang. Pero yung pangatlo ng Maghrib at pangatlo, pang-apat ng Isya, lahat yun ay tahimik na. Okay, sa kahit sa Duhur, Asr, tahimik din. Paano yung halimbawa, hindi ka pa natatapos mag-recite ng Fatiha, nagruku ng imam, ganun din, pareho lang. So pwede kang magruku para sumunod sa imam. Kasi ang problema sa iba, yung sinasabi nga ng mga scholar, minsan nagiging kaguluhan yan sa mga jamaah. May mga jamaah nagrereklamo na mabilis daw magbasa masyado yung imam, lalong-lalo na sa pangatlo at pang-apat na rakaah. Mabilis siya magbasa ng Fatiha, kaya hindi raw sila natatapos mag-recite ng Fatiha, nagruruko na ang imam. Walang problema, magruko pa rin sila kahit hindi pa nila tapos ang Fatiha. Inshallah. Kasi minsan ang problema, hindi naman yung pagiging mabilis ng imam sa pagbasa. Ang problema, mabagal lang talaga yung tao magbasa ng Fatiha. Okay? Kasi mayroong iba, baka habang nagre-recite ng Fatiha, pinapahaba pa yung parang Abdul Basit yung recitation niya ng Fatiha. Suratul Fatiha, 10 minuto. Hindi ganun. Okay? I-recite nga sa Quran, sa sala, kumbaga ito ay binabasa ng tartil, o kahit umabot ito sa bilis ng hadar. Hadar, yung mabilis. Mabilis na pagbasa. Okay? Hindi mo ito kailangan gawing mujawad, yung masyadong pinapaganda. Yung parang pag si Benji nagbabasa ng Quran, narinig si Benji magbasa ng Quran, parang ganun, mujawad. Hindi ganun kapag sala. Tartil o hadar, ibig sabihin yung hadar, yung parang kasing bilis ng ikama. Ganun kabilis magbasa ng Quran sa sala. Hindi kailangan na papahabain. So kung ganun mangyayari nga, hindi ka pa tapos mag-Fatiha, nagruruko na yung imam sa pangatlo, pang-apat na raka'a ng Duhur, Asr, o pangatlong raka'a ng Maghrib. O kahit pala sa unang 2 ng Duhur at Asr, sa lahat ng raka'a ng Asr, at
pangatlo at pang-apat ng Maghrib o Isya, magruko ka pa rin kahit hindi mo patapos ang Fatiha, inshallah. Pero malinaw dito, yun nga sa mga Jahriyah, Fajr, unang 2 rak'a ng Maghrib, unang 2 rak'a ng Isya, mag-recite ka pa rin ng Fatiha pagkatapos ng imam. Hanggang sa kung saan ka aabot. Dahil kapag nagruko ng imam, kailangan mo na ring magruko. Kailangan mo magruko. At dito tutungo na tayo sa Al-Mas'alatus Sadisa, pang-anim na aralin, yung posisyon ng, hindi naman posisyon, yung relasyon ng ma'mum sa imam. Paano ba siya susunod sa imam? So, ma'mum, siya ay dapat nasa kalagayan ng mutaba'ah sa imam. Mutaba'ah, ibig sabihin, pagsunod, sumusunod siya sa imam. Na kapag kumilos ang imam, saka lang siya kikilos. Na hindi siya nauuna sa imam, hindi siya sumasabay sa imam, at hindi naman siya masyadong nahuhuli sa imam. Kailangan nakasunod siya. Na ilang sandali lang, magmarinig niya nga yung huling syllable ng sinasabi ng imam sa intikal, halimbawa yung mga takbiratul intikal, o paggaling sa ruku, sami Allahu liman hamida, kapag natapos niyang narinig ang dah sa hamida, tatayo na siya. Okay? Hindi yung magbababad pa siya dun sa posisyon na yun. So, ang imam, katulad nga doon sa hadith, ang imam ay dinulot ni Allah na susundan ng mga ma'mum. At actually, napakahalaga ng kaida na ito. Kung sa takbiratul ihram, halimbawa, nauna kang magtakbiratul ihram sa imam, batil ang sala. Takbiratul ihram pa naman yun. Ulitin mo yung takbiratul ihram. Okay? Ulitin mo yung takbiratul ihram. Kung halimbawang nauna ka man na nagtakbir sa imam, sa ano pa mang kadahilanan, ulitin mo ang takbiratul ihram, insyaallah. So nga, musabaqatul imam, al-mas'alatus sadisa, musabaqatul imam. Yung pagiging una sa imam. At ito yung pinaka mapanganib na paglabag sa sa mutaba'ah. Pinaka mapanganib na paglabag sa mutaba'ah, mas masahol ito kaysa sa pagpapahuli o pagsabay dahil ang pangunguna sa imam sa pagkilos ay maaring makasira sa sala. Yun nga, nauna kang nagtakbiratul ihram, walang saysay ang sala, sira ang sala. At yun nga, dagdag natin na babala, alimbawa, masbuk ka, na late ka sa sala, hintayin mong magtaslim ang imam ng 2 taslim. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, saka ka tumayo. Kapag narinig mo na yung pangalawang, assalamualaikum warahmatullah. Okay, hindi yung assalamualaikum warahmatullah, tapos tatayo ka na, hindi pa nga tapos magtaslim yung imam. May nahuli akong ganyan Assalamualaikum warahmatullah, paglingo ka sa kaliwa, andun, nakatayo na. Tapos pagkatapos ko magtaslim, maharap na ako sa saf, sa jamaah, andun na, nagtatasyahud na, ang bilis, 30 seconds, 2 raka'ah. Hindi pwede. Kailangan hintayin niyo yung imam na matapos magtaslim. Kung masbuk kayo, sa kanyo, kumpletuhin yung natitirang raka'ah, saka kayo tatayo, insyaallah. Saka kayo tatayo, insyaallah. Kasi ganun din, maaring magiging battle ang sala, mawawalan ng gantimpala. So gagawa lang din naman tayo ng mabuti, gawin na ng tama, insyaallah. Gawin na ng tama. Hindi sapat ang mabuting intensyon sa paggawa ng mabuti. Gawin mo na rin ng tama, insyaallah. So nga, la yajuzu lil ma'mumi musabaqatu imamihi. Hindi pinahintulutan sa ma'mum na uunahan niya ang kanyang imam. So, ibig sabihin, haram. Haram ang musabaka. At syempre, kung haram ang musabaka, ibig sabihin, wajib ang mutaba'ah. Okay? Ito nga. Faman ahrama qabla imamihi lam tanaqid salatah.
Sino man ang magtakbiratul ihram bago pa ang imam, ay hindi tanggap ang kanyang sala. Hindi rin siya nakapag-sala. Pero syempre, meron ding ibang scholar nagsasabi, maaaring tanggap ang sala niya pero hindi jamaah. Kasi technically, nagsala siya mag-isa eh. Kasi hindi naman siya kasabay ng imam. Nauna siya sa imam. Pero syempre, kung sa mga pananaw, mas matibay yung pananaw na hindi tanggap yung sala niya. Kasi the fact na nando siya sa saf, ibig sabihin, siya ay mortabat, siya ay nakatali, siya ay may kinalaman sa mga ahkam ng salatul jamaah. May kinalaman siya sa imam. Konektado siya sa imam. At kung inaalis niya yung connection niya sa imam sa pamagitan ng pangunguna sa imam sa takbiratul ihram, ibig sabihin, nakahiwalay siya talaga sa jamaa na yun at maaring hindi tanggap ang kanyang sala. Lianna syartahu an ya'tiya biha ba'da imamihi wa qad fatahu. Hindi. Unang dalil dito, dahil kondisyon, nagagawin niya lamang ang anumang bagay matapos na gawin ito ng imam. At kapag nauna siya nagtakbiratul ihram, ibig sabihin hindi siya nakapagtakbiratul ihram pagkatapos ng imam. So ibig sabihin, hindi siya nagsasala sa likod ng imam o na nakasunod sa imam. Naintindihan nyo? Nauna na siya eh. So kapag nauna siya, ibig sabihin hindi ka nakasunod. Okay? Naglalakad kayong dalawa, sasabihin mo dun sa kasama mo, susundan kita, mauna ako. Pwede ba yun? Hindi pwede. Di ba? Kung susunod ka, doon ka sa likod. Okay? Parang nalito si Yasin na. Wa alal ma'mumi an yashra fi af'alis salati ba'da imamihi. So, ang dapat gagawin ng ma'mum ay gagawin lamang niya ang anumang bagay sa sala matapos nagawin ito ng imam. Ito nga, sinabi niyo Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ang imam ay dinulot lamang ni Allah para sundan. Para sundan. So nga, ang imam, ito, paulit-ulit kong sasabihin ito sa inyo para tumatak sa utak ninyo. Hindi porke imam yung tao, yung ano na yun, siya na yung pinakamabuti sa inyo, pinakabanal, kumbaga na kapag hindi nyo gusto yung imam, dapat hindi na siya imam, o isipin nyo, dapat hindi yan imam, ganito, ganyan. Ang imam ay imam, okay? Yung sala niya, walang kinalaman sa sala nyo, liban na lang sa kung ano ang may dalil. Kanya-kanya kayo ng sala, kumbaga. Liban na lang sa kung ano ang napagtibay sa mga batayan. Kasi madalas nagiging fitna sa mga jamaa, yun nga yung ayaw nila yung imam, nagiging dahilan na hindi sila nagsasala sa jamaa, o aawayin nilang imam, o mabigat yung loob nila kapag nagsasala-sala sa likod ng imam na yun. Kung may ganon kayong nararamdaman, alisin nyo yun sa puso nyo. Sa sala, humaharap kayo kay Allah, hindi doon sa imam. Okay? Sa sala, ang kaluguran na hinahangad ninyo ay kay Allah, hindi sa imam. Okay? At ilang beses ko na nabanggit sa inyo yung mga sahaba, nagsala sila kahit sa imam na lasing. Okay? Halimbawa niyan, yung governor noon ng Kufa, yung, ano ba pangalan nun? Hindi ko maalala yung pangalan niya, pero anak siya ni anak siya ni Al-Mu'it. Si Al-Mu'it, kung naalala ninyo sa sirah, siya yung naglagay ng laman loob ng camel sa likod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang siya ay nakasujud. Yung anak nun nagmuslim, Al-Walid bin Abi Mu'it. Al-Walid din ang pangalan niya. Si Al-Walid bin Abi Mu'it, anak siya noon nung tarantadong yun, yung namiminsala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagmuslim si Al-Walid. At kalaunan, naging governor ng Kufa. Panahon ni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kung di ako nagkakamali, o panahon na ni Ali o ni Muawiyah.
Basta sa dulong bahagi na lang, Khulafa Rashidin. So nag-imam siya, nasa likod niya yung mga sahaba. Alam ng mga sahaba na lasing siya. Pero nagsala pa rin ang mga sahaba sa likod niya. Bilang paggalang sa kanyang posisyon bilang governor ng Kufa at bilang imam sa sala. Hindi sila nagrebelde, hindi sila gumawa ng kung ano-anong drama. Kasi kanya-kanya sila naunawaan nila na bandang huli kay Allah, kanya-kanya kayo ng sala, kanya-kanya ng pagtutuos ang gagawin ni Allah sa inyo. Ngayon, paano yan? Halimbawa, di ba natalakay na natin yung sino yung bawal mag-imam? Di ba bawal mag-imam yung fasik? Pagdating kasi sa amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, sa pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal sa kasamaan, kung ang pag-uutos ng kabutihan ay magdudulot ng mas malaking kaguluhan, wag mo nang sitahin muna yung tao na gumagawa ng masama. Katulad doon sa isa pang hadith, yung kung naalala niyo yung hadith, yung kay ano ba pangalan ng sahaba na yun? Si Al-Ghifari, na tinanong niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung anong gagawin niya kapag yung pinuno ng mga Muslim ay nagpapabaya sa sala. So sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magsala ka sa oras, tapos kapag gusto na nila magsala, sumabay ka sa kanila magsala bilang sunnah. Okay? Bilang, si Abu Dar al-Ghifari. So, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magsala ka sa tamang oras, pag magsasala na sila, sumabay ka sa kanila, at ang intention mo ay sunnah. So ganito inuunawa yung mga dalil. Inuunawa ito sa pangkalahatan. Okay? Kasi problema, lalong-lalo na kapag yung tao, konti lang yung alam niya, malakas lang yung loob niya. Kung ano yung alam niya, yun na lang yung papatupad niya. Hindi. Inuunawa ang Islam holistically, sa kabuuan nito. Sa kabuuan nito. Kaya nga yung mga subject natin pag Maghrib, lahat ng subject, sabay-sabay natin pinag-aralan. Akida, fiqh, sirah, imanu bil rusul, imanu bil malaika, lahat sabay-sabay kasi nga gusto natin na maunawaan ng Islam ng buo, ng kompleto. Okay? So yun nga dito sa bagay na ito, kung sino man yung imam, at lalo na imam o ratib, siya yung official na imam sa jamaah, sundin nyo siya kahit hindi nyo pa siya gusto na imam. Hindi yung lumilipad yung isip ninyo na kumbaga ayokong nagsasala sa likod ng imam na to. Humarap kayo kay Allah. Hindi sa imam na nakatalikod naman sa inyo. Hayaan nyo siya sa buhay niya. Pero yun nga dito, ganun nga sa Pilipinas, yung nga laging problema yan dito. Nag-aaway-aaway yung jamaah, yung loob ng jamaah, tapos magiging dalawa na yung masjid, mamaya 3 na. So dito, kung ayaw nyo sa akin, magtalaga tayo ng ibang imam na gusto nyo, inshallah. Sinasabi ko lang sa inyo yan para mapanatili natin yung kaayusan. Kasi sa lahat ng, kumbaga, ang Muslim community kasi sa totoo lang, para siyang maliit na estado, maliit na bansa. Ganun siya pinapatakbo. At sa isang bansa, pinakamahalaga ang stability, ang kapayapaan. Walang pag-unlad ang mangyayari kung walang peace and order, kumbaga, sa anumang lugar. Walang kaya kailangan magkaroon ng stability. Ngayon kung ayaw niyo sa akin, o may ibang imam dito, ayaw niya rin sa kanya, huwag kayong magre-rebelde. Gumawa kayo ng paraan na magkakaroon ng diplomasya, magkakaroon ng maayos na paraan para kumbaga, maalis yung imam na ayaw ninyo. Okay? Imam pala yung tinatalakay natin. Kung ayaw nyo si imam, nakikita nyo yung imam, hindi karapat-dapat, mayroong mas karapat-dapat na imam, idaan nyo sa diplomasya, inshallah. Kasi nga natalakay natin kahapon yung sa di ba? Yung jami, yung hukom sa masjid, al-jami. Ang masjid ng jami, kung saan may jumu'a, iisa lang dapat sa isang pamayanan.
o kahit sa iba pang pamayanan, kung within, sinasabi nga ng mga scholar, sa loob ng isang farsakh ibig sabihin radius na 5 kilometro, meron lang isang jame dapat. At ganun sa Saudi Arabia. Diba? Hindi naman lahat ng masjid doon may manong, diba? May Jumu'ah. Yung ibang masjid doon sarado, lalo na yung maliliit. At minsan merong ang masjid malaki, pero dahil hindi siya jame, sarado yun pag Biyernes. Pupunta yung mga tao doon sa mas maliit na masjid na nakatalaga bilang jame. Ganun dapat. Ganun dapat ang usapin ng imama, kaya nagtatagal tayo sa usapin na ito, kasi hindi ito usapin lang na may kinalaman sa sala. Usapin ito na may kinalaman sa mujtama, sa lipunan ng mga Muslim. Apektado nito yung lipunan ng mga Muslim. At kung paano nakikitungo yung mga ma'mum sa kanilang imam, ganon din yung ugali nila sa kanilang lipunan. Madalas, ganon din yung ugali nila sa kanilang lipunan. Yung hostile sa kanilang imam, hostile din yun sa kanilang mga kapitbahay. Hindi ko yan sinasabi para ipagtanggol ang sarili ko, magtazkiya o dalisayin yung sarili ko. Pero yan ang madalas makikita nyo sa iba't ibang mga community. Sa iba't ibang mga community. Kaya nga, sa Islam, inilalagay o ibinibigay natin sa tao yung karapat-dapat na respeto sa kanya ayon sa kanyang posisyon, kahit hindi natin siya gusto, para sa kaayusan, para lang magkaroon ng kaayusan, hindi magkakaroon ng fitna. Actually, na perfect sa military yung ganyang sistema. Na kahit hindi mo gusto, yung general, sasaluduhan mo pa rin yun. Kasi ang sinasaluduhan natin, yung ranggo, hindi naman yung tao. O alam natin gago yan, nasalubong natin, general, sasaluduhan mo pa rin yun. Hindi mo yun mumurahin. Kasi mas mahalaga, kung mahalaga sa military yung kaayusan, yung hierarchy, yung order, at kung ano-ano pa, mahalaga din yun sa community ng mga Muslim. Kaya yan ang dahilan kung bakit relatively stable ang khilafah ni Abu Bakar at Omar, kung ihahambing doon sa khilafah ni Uthman at ni Ali, at lalo naman ni Muawiyah. Pasama na ng pasama mula roon. Kasi nga, nakikilala ng mga tao yung value ng stability, yung kapanatagan sa lipunan. At nakwento ko na nga sa inyo, ilang beses ko na nababanggit sa inyo, kahit sino pang magaling na pinuno, kung magulo ang mga pinamumunuan, magulo. Di ba? Si Musa alayhis salam, magulo yung panahon niya, di ba? Magulo yung mga tagasunod niya. Hindi lahat ng bagay pwedeng isisi sa pinuno. At yun nga, si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, tinanong siya nung isang kasama niya, bakit ngayon sa pamumuno mo magulo? Samantalang nung pamumuno ni na Abu Bakar at Omar, panatag. Sabi ni Ali, kasi nung panahon ni Abu Bakar at Omar, ang mga tagasunod nila ay mga katulad ko. Pero ngayon, ang mga tagasunod ko, kaya magulo, katulad mo, ikaw na nagtatanong ngayon. Siya yung may problema, hindi si Ali ang may problema. Sa itong usapin na ito, naisingit natin ito kasi kapag magsasala ang Muslim, wag siya masyadong mag-focus doon sa imam, okay? Mag-focus siya kay Allah. Mag-focus siya kay Allah, insyaallah. So innama ju'ilal imamu li'utamma bihi. Ang imam ay inilagay upang sundin lamang. Nandito na naman yung innama, di ba? Innama ibig sabihin lamang, exclusively. So hindi ka pwedeng magkakaroon ng iba pang posisyon kasama yung imam, relative sa kanya, liban na lang ng imam ay magiging imam, na mauuna ang imam at susunod ka sa kanya. Kahit ano pang pangmamaliit mo dun sa imam, o kahit ano pang tingin mo sa sarili mo na mas mataas ka dun sa imam, hindi pwedeng mauuna ka sa kanya. Susundan mo pa rin ang imam. Faida kabbara fakabbiru, kapag siya ay nagtakbir, magtakbir kayo. Waida raka'a farka'u, at kapag siya ay nagruko, magruko kayo.
Wa idha qala sami Allahu liman hamida, kapag sinabi niya sami Allahu liman hamida, faqulu rabbana walakal hamd. Sabihin ninyo rabbana walakal hamd. Wa idha sajada fasjudu, at kapag siya ay nagsujud ay magsujud kayo. Fa in wafaqahu fiha anna fis salami kurihal mukhalafatahu kurihali mukhalafatihi as-sunnah. Yun nga, kung haram yung musabaka, yung pagiging kasabay naman ng imam, yung muwafaqa na tinatawag, ito ay makruh. Makruh. Yung kasabay mo yung imam. Diba? Binabantay mo yung kilos ng imam, ayaw mo na mauuna siya sa'yo. Pag magruruko siya, ruruko ka rin, binabantay mo yung lahat ng ginagawa niya. Wala ka ng kusyu sa sala. Basta importante, hindi ako mauunahan ng imam na to. Yun ay makruh. Walang tufsad salatuhu, at hindi rin naman nga masisira yung kanyang sala. Unlike nga doon sa musabaka na mas masahol. Li'annahu ijtama'a ma'ahu fir rukni. So hindi sira ang kanyang sala, pero nakagawa siya ng makruh dahil siya ay kasabay niya sa anumang mga rukun na ginagawa. Wa in sabakahu haram, wa in sabakahu, at kung nauna siya, ito ay pinagbabawal. Wa in sabakahu hurim, ito ay pinagbabawal. Sa may hadith, iniulat ito ni Imam Muslim, la tasbukuni birruku'i wala bisujudi wala bilqiyam. Huwag ninyo akong uunahan sa ruku, sa sujud o sa pagtayo. Hadith na iniulat ni Imam Muslim, at meron pang sinabi dito, wannahi yaktadi at tahrim. Ang pagbabawal na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin dito, ito ay haram. Nagkakasala ang gumagawa nito. At gayon din panghuli, iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Abu Hurairah, amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Hindi ba natatakot yaong nauuna niyang iangat ang kanyang ulo kaysa sa imam, na papalitan ni Allah o babaguhin ni Allah ang kanyang ulo sa itsura ng ulo ng donkey? So hindi ba siya natatakot? So ito ay hindi naman nagpapabatid na ito yung magiging parusa sa kanya, magiging donkey siya. Pero kumbaga ito ay pagpapabatid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pagiging mapanganib ng musabaka o pangunguna sa imam. Okay? So musabaka haram, maaring masira ang sala. Yung kasabay mo yung imam, makruh. Yung late ka masyado sa pagsunod sa imam, yun ay makruh din. Makruh din. Lalong-lalo na nga yung sinasabi ko palagi, may mga tao akala nila kabanalan yung matagal ka magsujud sa huling sujud. Yung magtataslim na yung imam, saka lang tatayo para magtasyahud, yun ay makruh din. At maraming iba't ibang dahilan kung bakit ganun yung tao. Maaring nifaq, pagpapanggap na Muslim o pagpapakitang tao, riya o ano paman. Kaya mas safe tayo sa pagsunod sa imam, inshallah. Yung musabaka ay haram, yung muwafaqa, yung pagsabay ay makruh, yung taakhur, yung masyadong late ka ay makruh, ang tama ay ang mutaba'a, inshallah. So tutuloy natin ito bukas, inshallah, at tatalakayin pa natin yung mga natitirang usapin sa imama. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.